dito magkalat ng hindi tama. Alam na namin lahat ng violation nila eh. Kung ano yung kapalpakan na pinagagawa nila. Kaya alam ko lahat ng istorya niyan na nagsabi siya daw ang pinakamaraming alam sa Philippine Eagles. Iba ang pangalan nila pero yung logo natin ang hawak. Sino ba talaga ang Yakap PE nag-originate? Pang entity na kayo, kami yakap. Sila ang humiwalay. Huwag tayo basta-basta maniniwala. Ikaw pa ang nag-walk out sa amin. Ikaw na hindi nag-submit ng financial report. So, bibintangan nila ako daw nagpasimuno. Isiraan mo pa kami. Bahala na yung korte magdesisyon kung sino sa amin ang tama. Sa dinami-dami ng mga kwento at storya na narinig natin sa iba't ibang tao at iba't ibang miyembro ng ating organisasyon, hindi magiging kumpleto ang storya ng katotohanan kung hindi natin maririnig ang storya at ang totoong kwento ng ating mga kasama ngayon. Sa special segment ng Yakap ng Agila Media, dito po sa pamumuno po ng ating mahal na National President na si Kuya Mark Lester Limpin. Makakasama natin ngayon ang isa sa pinaka-credible na tao sa TFOE na naging bahagi at saksi sa mga pagbabagong naganap at magaganap pa sa ating mahal na organisasyon. Mga kuya, ate, bunso, kaibigan ng Agila, ang ating past National President, at ang Chairman of the Board of Trustees ng the TFOE, Yakap PE, Kuya Roberto Bobby Siling. Magandang hapon sa iyo, Kuya Sherwin. Magandang umaga, hapon, gabi sa ating lahat, Kuya. Isang malaking karangalan po para sa amin po na madalaw nyo kami at mapaunlakan nyo ang Yakap ng Agila Media po at magkaroon tayo ng special segment para masabi po at makwento nyo po ang katotohanan. Kasi gaya ng nasabi ko kanina, nung nag-uusap-usap tayo, merong national president na nagsabi siya daw ang pinakamaraming alam sa Philippine Eagles. Yung 2008, naging Agila siya. Mukhang Kaya tayo andito ngayon. So ngayon medyo mainit-init agad to. Pero bago yan, Kuya. Simulan natin to sa simula. Kuya, tanong ko muna, Kuya, ang unang katanungan namin, Kuya, bago ka naging Agila, ano po ba muna ang ginagawa nyo noon? May maliit akong negosyo. Meron akong factory sa Quezon City. Ako nagsusupply ng mga upuan ng sinihan sa Shoe Mart, Robinson, Walter Mart, mga sa Mindanao, mga Gaisano. Ako lahat nagsusupply. Kasama yung acoustics, yung soundproofing ng sinihan. Okay. Yan. Meron din akong 12 sinihan. Meron akong 26 hectares na pispan. So, Kuya, medyo madami ka palang ginagawa, hindi pala konti ang negosyo. So, ang kagandahan dito, Kuya, sa dami ng ginagawa mo, Kuya, mula noon hanggang ngayon, paano mo ba gaano katagal ka na bang miyembro ng TFOE, ng Yakap? Siguro 31 years. 31 years ka ng miyembro ng Yakap. So, ibig sabihin, in and outs, mula, basically, nung una pala, alam mo na kung ano nangyayari talaga dito sa atin. Naging Agila ako 1995 eh. Okay. Kasi noon, meron akong isang grupo na kapit-bisig ng Del Monte. Marami ding naging member yon. Every week may mga projects kami. Nakita ko ng San Francisco Eagles Club. In-invite nila ako sa meeting nila, 1995. So, 1995, miyembro na kayo, Kuya. Oh. So, after nyo maging miyembro, Kuya, ano na po yung mga naging posisyon or mga ginampanan nyo dito sa organisasyon natin? 1999, naging club president ako ng San Francisco Eagles Club hanggang 2004. Actually, 4 eh. Ngayon,
Year 2000, naging regional governor ako hanggang 2003 ng NCR. So, sa makatuwid, kuya, sa sinasabi niyo po, since 1995 member na kayo, ibig sabihin, inabot niyo pa talaga yung mga founding members po natin. Lahat. So, lahat po sila, Ang hindi lang yung si Romualdez kasi nag-abroad, opo. nag-abroad na siya. so ibig sabihin, kuya, lahat ng ideologies nila, lahat ng ginagawa nila, nakita niyo din nung nandun kayo. Oo. Okay. So, next. Kuya, since alam na natin kung ano background natin at kung kailan kayo nakasalip dito po sa ating mahal na organisasyon. So ngayon po, kuya, siguro yung mga hinihingi po ng ating mga mamamayan, mga kuya ate bunso, pati po yung mga hindi po miyembro ng Agila, lagi po natin tinatanong. Kuya, magsimula tayo sa tanong na to. Kuya, ano ang significance sa'yo ng September 21, 2019? Yung Third National Assembly yan na ginawa doon sa Cagayan de Oro. Medyo nagkaroon kami ng debate na ang presidente noon si Kuya Conrado Cedeño. Dahil meron mga petisyon si Kuya Benrada na isinagmit sa PENAPLE na ayaw nilang ilagay sa agenda ng National Assembly. Ngayon, nung naloko niya kami, nung sinabi niya, hindi, umaten na kayo, lalagay natin sa agenda. Inagay sa agenda sa other matters. Hindi na mate-take up yun eh. Kaya nag-walk out ako, kasama ko, 8 na PENAPLE. So, 8 PENAPLE, ibig sabihin pong 8 past national president po ang kasama nyo pong Nag-walk out. nag-walk out. So, ano po ang isa sa pinakamatinding nag-trigger sa inyo kung bakit nagawa nyo po, pinag-usapan nyo po ba yung walkout na yun ng mga PENAPLE nung time na yun? Or yung nung time lang po na yun na naramdaman nyo na parang hindi naging maayos, doon lang po talagang parang naging mutual po ang desisyon nyo? Alam na namin lahat ng violation nila eh. Okay. Gusto kong iparating sa National Assembly kung ano yung kapalpakan na pinagagawa nila. Gusto mo isa-isahin ko? Siyempre, gusto po ng lahat. Sige po. Unang-una, yung SEC registration. Yung National Assembly, sinabi nila na revoke tayo, ipaparenew niya. Si Lucio Sinisa, sinabi niya paparenew. Yan po yung 2006 na Oo. registration. Opo. Na-revoke yan 2013. Paparenew niya. Naparenew niya noong 2017. Pero, iniban na niya, hindi na yakap, das na. Opo. Iniba niya lahat ang incorporator, ginawa niyang taga Mindanao, lahat ng past national president, nawala. Hindi po kasama doon sa SEC registration sa incorporators. Hindi. Isang violation yon. Okay po. Pangalawang violation niya, 2 years siyang naging national president, hindi siya nagpasa ng financial report. Okay. Pumunta pa ako personal sa Davao, kinausap ko yung treasurer niya, si Kuya Brix Corias, para sabihin mag-report ka. Ako nag-endorse sa presidente mo para maging national president, mag-report ka. Sabi niya sa akin, Kuya, first year pa lang ako naging national treasurer. Second year, kanya-kanya na sila eh. Hindi na ako, kaya kong i-report yung unang taon. Pero hindi din siya dumating. Wala din nag-report. Yon. So, kuya, right after po ng September 21 na tinatawag nilang walkout, ano na po ang nangyari sa pagkakaalala niyo po sa ating TFOE? Nagkagulo-gulo na yan eh. Di ba? Ang pinagbibintangan nila ako daw nagpasimuno kaya daw nagkahiwalay-hiwalay. Yan, pinag-usapan namin ng mga PENAPLE yan. Kung hindi nyo na itatanong, Kuya, 2004, national president ako, na-elect ako. 2005, may 1 year lang kasi ang term eh. May national president.
Ang Secretary General ko si Kuya Celso Mariano, one of the founder, one of the author ng Magna Carta. Yun ang Secretary General ko. Inimpeach namin yung presidente ng 2005. Ganun kami kahigpit eh. Pag kami anomalya, impeach ka namin. 2005, 6, 7, 8, 9, pinaple chairman ako. Lahat ng living, yung 11 founders, yung ibang buhay, nakikipag-meeting ako monthly. Kaya alam ko lahat ng istorya niyan. So ibig sabihin kuya, pati yung mga pinapli natin nung panahon na kayo po ay nung panahon na tayo ay nagkaroon ng walkout ng September 21 ay sumama po sa inyo. May blessing ako. May blessing po. Ibig sabihin Yung po, iba kasama. hindi nyo po personal o hindi lang po kayo mag-isa na nag-decide. Hindi. Decision po yun ng mga pinaple Oo. na kasama nyo ng panahon na yun. Oo. Okay. Kuya, meron pang isang tanong, karamihan tinatanong din to ng mga, actually lahat to, sa yakap ng Agila Media, kuya, bombarded kami ng tanong regarding sa SEC registration. Alam natin, kuya, na maraming mga Agila, maraming mga TFOE ngayon, yung tulad nga sinabi ko na kwento nyo kanina, kuya, nagkaroon ng nahati. Dalawa lang talaga originally, nung nahati. Pagkatapos kuya, ang dami nang naglipa ng mga Agila, mga 11, 12 na yata ang paksyon na nakikita natin or naglilipa na. Ang tanong nila, kuya, bakit kuya na hindi natin ginawa na lang na tulad ng ginawa ng iba? Na bakit hindi na lang magpa-register na lang tayo ng bago para tapos na usapan para wala nang usapang may SEC tsaka ganito kasi ang nagiging usapan lagi, may SEC tsaka wala. Meron pa nga ako nakita kuya na na isang paksyon na hindi naman sana isang paksyon. Iba ang pangalan nila pero yung logo natin ang hawak. Ganito yan, kuya eh. Nung 1991, pinaregister natin yan. Napilitan lang tayo iparegister kasi ang nasa isip ng founders natin, ang organisasyon natin, ang may-ari, lahat ng member. Pagka pinaregister natin, magiging 5 ang may-ari. Yung incorporator, siya ang may-ari ng Philippine Eagles. Ang concept niya para sa lahat ito. Pag na-under tayo sa SEC, magkakaroon tayo ng demandahan. Doon sa Magna Carta natin, meron tayong Eagles Delicadeza. Kaya wala tayong demandahan. Noong 1989, merong gustong magpa-register. Hanggang dumating yung 1990. Ang ginawa ng founders natin, nila Kuya Celso Mariano, pina-register 1991 para hindi ni makuha yung pangalan. Para lang i-save yung name. Yes. Yun ang purpose nun. Ngayon, yung gustong kumuha, nagtayo na lang ng ibang paksyon. Kung alam niyo yan, sa Bicol yung Federation of Philippine Eagles Club Bicol Region. Yun ang naging kapalit nun. Ngayon, wala din tayong submission ng mga GIS kasi ang intention natin, based dun sa ruling ng SEC, 50 years, hindi mo pwedeng pa-register yung name. Pagdating ng 2005, yung isang national president na in-impeach namin, gusto na naman ipa-register. Kasi na-revoke yung 1991 eh. Pina-register ulit natin noong December 4, 2006. Panibagong registration yon. Na-revoke yun 2013. Yon. Tapos po, Yung nung na-revoke yung 2013, nasilip ngayon ni Kuya Lucio Sinisa yan, pina-register niya 2017, ibang entity na DAS. okay. Kaya yung DAS, hindi namin kayo member ibang entity na kayo. Kami yakap. So, ibig sabihin, kuya, lumalabas pala, and then ito, ko lang, ang thinking natin na nung September 21,
yung nagpapatakbo nun ay hindi na yung original. Hindi na. Hindi na. So bagong paksyon na siya. Oo. So hindi na nasunod yung original bloodline natin. Hindi. Parang nakahiwalay na. Oo. Okay. Sila ang humiwalay. Sila nagtayo ng DAS eh. Kuya, bakit ngayon? Bakit ngayon, kuya, ang tinatanong ng iba, bakit hindi na lang tayo mag-open na sarili nating bagong sect? Hindi pwede, kuya. In-offer na din ng sex sa atin yan. Para wala nang away, Open na lang ng bago? mag-open na lang bago. Kasi yung The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, ginawa nilang generic. Lahat na lang, magduktong ka lang mag-add ka lang ng isang word, registered ka na. Hindi tayo papayag doon. Meron tayong case lifting ng revocation kasi original tayo eh. Bakit tayo mag-a-add ng isang word? So kayo naka-file yan? Naka-file yan. Opo. Meron po ba tayo status kung kamusta po yan? Malapit na yan. Yan. So ibig sabihin po, nagko-comply naman po tayo lahat sa mga requirements Lahat. po. Yun. Yun ang kagandaan po dyan. So next, kuya, may isa pang question, kuya. Regarding sa national logo. Kasi marami akong nakikita na iba't ibang grupo na gumagamit din ng national logo. Pwede ba nilang gamitin yun or exclusive lang talaga dapat sa atin yun? In-apply natin yan at na-approve tayo noong July 30, 2021. Na-approve yung logo under sa atin. Ngayon, nag-file yung DAS under ang presidente, si Nelson Sarapudin, nag-file siya para angkinin yung logo, na-deny. Okay. Dahil atin yan eh. So, officially po, ang may authority po at ang may pag-aari po doon po sa national logo po ay tayo lang po. Tayo lang. Walang ibang dapat gumamit ng national logo po ng TFOE. Meron tayo ngayong final na injunction Opo. sa kanila. Na ibig sabihin, hindi na nila pwedeng Hindi gamitin na po. nila pwede. Ongoing ngayon. Dahil po property po ng Yakap PE po ang national logo. National At ang logo. logo na to. Yan logo na yan. Okay po. Pinaghirapan ng mga founders natin yan. Tinanggal nila sa board of director mga founders eh. Bakit nila aangkinin ngayon? Yung Tama po. pinaghirapan ng founders. Tama, kuya. Sir, kuya, meron pa ako isang tanong. Ano po ang take nyo sa ano po? Ang TFOE po, originally po is non-political tayo. Ngayon po ay nakikita natin na parang meron na po tayong mga political na mga entity na tumatakbo gamit po ang ating organisasyon. Ano po mong take nyo doon? Alam mo, kuya, ang Philippine Eagles, non-partisan yan eh. Kaya noong 2010, humingi ng tulong sa atin si President Erap Estrada, member siya ng San Juan Eagles eh. Kung paano makakatulong ang Eagles, kakandidato siya eh. Ngayon, nagtayo kami ni Kuya Nilo Raimundo ng Agilang Pilipino. Yun yung political party para tulungan si Erap. Kuya Erap. After nung election na yon, marami nagkaroon ng interest para gawing party list. Okay. Dinisolve namin yun. Okay. Hindi tayo pwedeng ganun eh. Kuya, meron pa ako isang tanong. Alam ko marami naghihintay din ng mga tanong na ganito. Kuya, kasi sa ngayon, since tayo ay TFOE Yakap PE, at meron na rin pong isa pang Yakap na nagkiklaim. Ang tanong ko, kuya, is kanino ba talaga ang Yakap PE nag-originate? Ganito yan eh, kuya. Yung word na yakap, ang nag-imbento niyan, ang nagkaisip niyan, si Kuya Mike Piso. Kasi nga, pagka nag-i-speech siya, sinasabi niya yung open-close parenthesis, inaano niya na yakap na lang. Eh, yung nakaraang national president natin, na for 2 years, naging national president, nagtayo ng ibang paksyon, kinuha niya yung word na yakap.
hintayin niya, magpa-file din kami ng demanda sa kanya eh. So ganun po. So ibig sabihin po, i-claim din po natin yung I-claim din natin yung word na yakap. word na yakap po. Dahil po sa atin po nag-originate yung salitang yakap po para po sa organisasyon natin. Ginagamit niya yung yakap para makakuha ng mga member. Okay. Kasi po mas nakilala tayo bilang yakap. Yakap. Kaya po once na narinig ng mga tao na yung yakap, pumupunta po sa kung saan. Oo, sa okay. atin lang. Okay po. So, kuya, ito pa, meron pa isang tanong. Maraming clamor, miski sa mga social media o kahit sa anong platform, ang tinatanong lagi nila, kuya, possible ba ang unification? Noon kuya, lumapit sa akin si Kuya Nelson Sarapudin. Actually, siya nagsabi na 2008 siya naging Agila, marami siyang alam. Yung club niya, 2004, ako ang nag-charter, Golden Friendship Eagles Club. Hindi pa siya Agila, chinarter ko na yung club niya. Paano marami siyang alam? Di ba? Ngayon, lumapit siya sa akin, nag-meeting kami sa Tagaytay. Gusto niya unification. Hindi kami nagkasundo sa dalawang bagay. Unang-una, by region sila 6 club, isang region. Tayo by district. Diba? Opo. Kasi yung region natin, region nila, hindi pwedeng NCR, meron taga-Clark, meron kung saan-saan eh. Sa atin, by district. Hindi kami nagkasundo. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, para gumanda ang takbo ng Eagles, 3 na pinaple mo, past national president, 3 sa akin, yun ang para tayo magtayo ng junta, sila magpatakbo ng Eagles, baba tayo pareho. Ang sagot niya sa akin, kuya, magse-second term ako, kakandidato ako for second term. Iba yung layunin mo. Kaya hindi tayo pwedeng walang unification. Kukunin lang niya ako para manalo siya sa eleksyon. Di ba? Kuya, mayroon pa tayong isang tanong. Sabi nila, dumami daw ang members or nakilala daw ang Eagles nung nalaman po nila na membro daw po si dating Presidenteng Duterte. Ang tanong po, saan po ba na-induct si Pangulong Duterte? Kasi nung panahon na yon, lahat ng presidential, lahat ng kumakandidato gustong maging guest speaker. Kaya kinuha nilang guest speaker si President Duterte. Yon. So ang ibig sabihin po talaga is na-publicize lang. Oo. Opo. Meron pa ako isang tanong. Ewan ko kung mapibigyan niyo pa po. Saan po ba talaga nagsimula ang Eagles? Saan po ba tayo nag-start talaga? Anong lugar? Kasi merong mga sinasabi nila na doon daw tayo sa Davao nagsimula. Hindi. Sa Quezon City tayo nagsimula. Okay. Kaya ang opisina natin andito sa Quezon City. Sige, kuya. Yung dating opisina, yung Aberdeen, doon talaga sila nagmi-meeting noon. Eto pa, kuya. Medyo mas magandang tanong din natin. Since tayo ngayon, nasa present tayo ngayon, ano po ba ang nakikita nyo dito sa leadership po ng ating pong bagong mahal na national president po na si Kuya Mark Lester Limpin at yung mga progresong na ginagawa niya po dito po sa ating organisasyon? Alam mo, si Kuya Mark, simula na naging club president yan, sinuportahan ko yan hanggang sa naging district, region, naging NEBP. Ako nag-push sa kanya para maging national president. Kasi iba yung leadership niya. Hindi katulad nung nakaraan, yung pinalitan niya, hindi nga naging club president, hindi naging district, hindi naging regional governor, naging presidente. Walang ka-experience. So kuya, anong nakikita niyo pong yung magandang nagagawa po ni Kuya Mark Lester Limpin since ngayon meron tayong mga bagong mga opisina, bago tayong media, may media center tayo at yung mga progresong ginagawa niya. Yung futuristic na ideas niya. Ano po masasabi niyo doon?
Kasi ganito yan, kuya. Nung pagkatapos ng term ko, ipinasa ko na doon sa nakaraang presidente. Wala siyang nagawa eh. Walang naipundar. Wala. Hindi katulad nitong si Kuya Mark Limpin, unang taon pa lang niya, naging dalawa na yung office natin. 'Di ba? Ang dami niya nang ginawa. Yan, itong Yakap Media. Para masipag umikot sa buong Pilipinas, umiikot siya. Ako naman, sinasamahan ko siya para at least nag-guide siya ng mabuti. Eto pa, kuya, may tanong pa. Bago ako, meron pa marami tayong mga tanong pa. Kuya, may mga nagtanong regarding po sa mga properties na meron ng TFOE, Yakap, tayo. Meron po ba, ano po bang masasabi natin sa mga nagsasabi po na hindi po pag-aari daw to ng ating mga miyembro? Ganito yan, kuya. Ikinakalat nila yung condo unit daw na binili ko nung term ko. Nakapagpundar ako ng condo unit, yung opisina natin, sa pangalan ko daw. Siyempre, ako pipirma under sa TFOE. Sino ba pipirma doon? Ako ang presidente. Itong second unit, ang presidente, si Kuya Mark Lester Limpin, siya naman ang pipirma doon. So malinaw po yung kuya, hindi nyo personal na pag-aari ito. Hindi. Ito'y para sa organisasyon. Actually, di ba kuya, nung National Assembly natin, pinakita nyo pa yung board resolution na ito ay para sa organisasyon. Isa pang tanong, kuya. Baka samantalin na natin, andito si Kuya Bobby. Kuya, ano ba ang nangyari doon? Bakit po nawala sa atin? At ano po ba ang nangyari sa nakalipas na presidente natin nung huling taon? Ano siya, kuya masyadong mataas ang pangarap niya. Gusto niya akong laktawan yung achievement ko. Hindi niya siguro makaya. Nagtayo siya ng sarili niya. Ang pagkakamali mo lang, ginamit mo yung pangalan na Yakap. Plus, hindi ka pa nag-submit ng financial report for 2 years. Kaya kami nag-walk out noong 2019 dahil yung Lucio Sinisa hindi nag-submit ng financial report for 2 years. Kaya nag-walk out. Ngayon baliktad Ikaw pa ang nag-walk out sa amin. Ikaw na hindi nag-submit ng financial report. So ibig sabihin ko yan, nung time na yun, na-ghost tayo. Oo. Na-ghost tayo, ibig sabihin. Hindi ko kasi akalain Nung sinabi niya sa amin, 8 barko siya, hindi ko naman natanong anong pangalan ng barko. Wala pala yung barko. Talaga ako. So, kuya, eto, since nakaano na tayo ay more or less ay nagiging satisfied na at kung meron pang mga tanong na papasok pa, matatalong namin sa ibang pagkakataon. Kuya, anong masasabi mo ngayon at anong gusto mong ibigay po na payo po dito po sa mga miyembro natin, dito po sa Yakap PE po? Ganito mga kuya, mga ate, mga bunso. Huwag tayo basta-basta naniniwala sa sabi nung ganitong presidente, sabi nito, ganon. Huwag tayo basta-basta maniniwala. Ako, matagal na naging agila. Lahat ng posisyon na hawakan ko. Pagiging pinaple, 4 years akong pinaple. National President, 4 na taon din ako. 2004, 19, 20, 21. Regional Governor, 4 na taon din. Club President, 5 taon. Lahat na pinaghirapan ko yan. Ngayon, isang salita lang nila sinisiraan tayo. Wala akong sinagot kahit na paninira sa social media. Hindi ako sumasagot. Bahala kayo kung ano ang isipin nyo. Pero lahat ng naninira sa akin, idinimanda ko na. Na-demanda nyo na ba yan? Hindi na ako nakatiis, kuya.
Dinimanda ko na. Kuya, meron pa isa pang question. Ano ba yung nangyari sa ating past president? Siya ba ay in-expel or siya ay umalis? Ganito yan, kuya. Para malaman nung akala aping-api siya eh. Ang totoo niya, kuya, miniting namin yung PEL, sila Kuya Alex Villesa, doon sa Cebu. Miniting namin kasi nga wala kaming record na tungkol dyan sa mga hinawakan nilang pera. Pinagre-report namin. Ikinagalit niya yon. Matapos, pinapatawag namin siya para mag-report. Nag-text siya sa akin. 5 years kong, i-quote ko lang, 5 years kong napabayaan ng pamilya ko dahil sa Eagles. Sana respetuhin ko daw desisyon niya. Magpapahinga muna siya. Siya ang pinaplay chairman. Ano gagawin namin? Pinakiusapan ko ulit si Kuya Mike Piso para hawakan ulit yung pagiging pinaplay chairman. Ngayon, ang tanong ko ngayon sa kanya, bakit 5 years mo napabayaan? Bakit nagpa-re-elect ka pa? Sana 1 year ka na lang naging presidente, nagpa-re-elect ka pa. Di ba? Ngayon lumalabas, hindi pala yun ang dahilan niya. Kasi napabayaan mo na nga pamilya mo, nagtayo ka ngayon ng ibang paksyon. Diba? Yan, kuya. With that, kuya, isang tanong na lang siguro habang wala nang tanong yung mga kasama din natin dito. Kuya, actually, mensahe, kuya. Gusto kung sana makapagbigay kayo ng mensahe para po sa lahat po ng Agila po sa ang mampanig ng mundo. Lahat ng paksyon, lahat ng grupo, kahit si lahat ng club, lahat ng mga members. Kuya, sana makapagbigay kayo ng mensahe para malaman po nila na ang Yaka PE po ang nagpe-preserve po ng iniwan po ng ating mga founding members, mga founders. So, mayroon ka bang gusto sabihin, kuya, na sa lahat ng mga Agila sa buong mundo? Sa akin, mga kuya, mga ate, mga bunso, yung one of the living founder, si Kuya Mel Samson, sa panig natin. Yung irinegalo sa atin ni General Fabian Ber na Agila noong 1980, andito sa office. Pag-aari natin lahat yan. Ito lang ang hiling ko, mga kuya, mga ate, mga bunso. Pabayaan mo nyo kaming mag-away-away dito sa taas. Basta tayo, yung ng mga founders natin, yung humanitarian service through strong brotherhood, yun ang palagi natin isaulo. Tayo lang ang civic organization na community-based. Malapit tayo sa mga community, sa mga mahihirap, gano'n. Pabayaan nyo na kami sa taas. Kayo, magtulungan kayo kahit anong paksyon ang tawagan natin kuya eh. Kumisan, nagkaka-project tayo sa isang lugar, nagsama-sama naman eh. Ganyan tayo. Maski na sino makasalubong ko kahit sa ang paksyon nakipag-picture sa akin, ini-entertain ko yan. Maski na, sabihin mo, lahat ng presidente ng ibang paksyon, magkita-kita kami, hindi naman kami magsusuntukan, mag-aaway. Magkakamayan kami. Respeto. Diba? Respeto. Bahala na yung korte magdesisyon kung sino sa amin ang tama. Ayun, kuya. So, may isa pang tanong. After, kuya, ng term nyo po, right after ng term nyo, may mga pumalit po sa inyo mga presidente. Yan, nagsunod-sunod yan. Siyempre, may successors po tayo. Ano po ang nangyari sa kanila? Dahil mayroon po tayo, for example, si Kuya Cadiz, si Kuya Jeff, na mga pumalit din sa inyo. Ganito yan, kuya. Noong 2019, na-elect ako as interim national president.
2020, pandemic. Wala tayong eleksyon. Ako ulit ang presidente. 2021, nagka-eleksyon tayo ng November. Ang tumakbo nun, si Kuya Mike Piso saka si Kuya Angelito Cadiz. Natalo si Kuya Mike Piso ng 5 votes. Ngayon, di nanalo ito, kinongratulate ko na. Dahil, alam mo, in good faith di ba, na nalo Ngayon, after nun, lumabas na lahat ng anomalya doon sa eleksyon. Yung ginawa ng, yung bang tawag dito, ano ba tawag doon? Ginastosan niya yung mga delegates. Okay. Ha? Yan ang ayaw na ayaw ng mga founders natin. Yung 11 founders, bakit natayo ang Philippine Eagles? Galing sila sa Lions. Masyadong para maging district governor ka ng Lions, milyon ang ginagastos. Ayaw nila yon. Kaya umalis sila. Nagtayo sila Eagles. Pagkatapos, gagawin mo ngayon dito sa atin, sa Eagles, hindi ako papayag. So parang kuya lumalabas ang parang nagka-vote buying. At yun ang totoo. Ginastusan niya lahat, hotel, lahat ng ano. Ngayon, pagdating ng ng December, kinukuha niya na sa akin yung pondo to follow na daw yung financial report. Tinawagan pa niya ang Bicol para kunin yung 2 million na ibabayad ng Bicol. Ibang klase ito. By January, in-expelled namin lahat, pati mga pinaple sumuporta sa akin. Lahat ng club pumunta sa akin. Pero kuya, ang tanong ko lang, yan bang nangyari sa kanya kuya ay nagkaroon ng election hearing? Oo, Naging dumaan sa proseso? dumaan. Lahat, yung eleksyon kasi, yung hotel, yung Deluxe Hotel, binayaran niya yun Lahat ng botante niya, doon niya pinatira. So, nung natanggal siya sa pwesto kuya at na-expel siya, ano na nangyari? Ano nang ginawa niya? Ako ulit ang naging interim. Nagpa-election kami ulit. Sino na po ang nanalo? Si Jeff Marabilia na. Opo. So ano po ang nangyari Kuya Jeff? Maraming question yan Kasi ang kalaban niya si Kuya Buddy Estudillo. Ang problema niya, wala akong makita kung sino yung papalit Como siya ang national treasurer ko, pinilit ko na maging national president kahit na hindi siya naging club president, district governor, regional governor, elected to a higher position, naging national president siya. So, kuya, nung natapos ng kwento niyo kanina natapos na yung term nila Kuya Jeff Marabilia. Pagkatapos hindi pa rin siya nagpapasa ng financial statement. Open pa rin po ba tayo ang ating pong grupo para po sa pakikipag-usap sa kanya? Baka naman po ngayon medyo mas mahaba ng oras niya. Hindi, ang sabi ko nga sa kanya, makipag-usap ka sa amin. Simula ng turnover ni Kuya Mark Lester Limpin, hindi na siya nagpakita Ngayon, ikinakalat niya, kaya niya inubos yung pera kasi daw, ibibili ko na naman daw ng property sa pangalan ko na naman. Wag kang, Kuya Jeff, wag kang magkalat ng hindi tama. Kilala mo ko.
gumagastos ako ng sarili ko. Pero kuya, ano naman tayo, open naman tayo na pakikipag-usap sa kanya just in case na willing na siya. Lumapit ka lang sa akin, in-expel ka na namin eh. Babawiin namin yung pagka-expulsion mo, makipag-usap ka lang sa amin. Ni ha, ni ho, wala na eh. So yun ang lang hinihintay lang po natin na makapag-open up si Kuya Jeff at makipag-usap ulit para malinis lahat ng pinag-uusapan. Alam mo kuya, nung term niya, sinamahan ko siya. Kahit saan siya pumunta. Ang laking tulong ko. Ang si Kuya Mark Lester Limpin, Regional Governor NCR, full support lahat sa kanya. Lahat. Pagkatapos, ako na tumulong sa'yo, si Kuya Mark tumulong sa'yo, sinisiraan mo pa kami. Napakawalang utang na loob mo naman. Di ba? Hindi ka makikilala sa Eagles kung hindi sa akin. Ginawa kitang treasurer. Pero still, open pa rin po. Open pa rin tayo para makausap Open pa siya. din. Kasi wala sa akin masamang damo. Lahat, kaibigan ko. Hanggang kaya magkita tayo, kaibigan kita eh. Yun? Wala ka sa akin kasalanan, may kasalanan ka sa mga miyembro. Dahil meron siyang kailang isumite na hindi na isumite. Oo. Na accountable tayo lahat para sa mga members natin. Tama po. Ayun. With that, mga kuya, ate, bunso, napakagandang araw para sa ating lahat na marinig po natin ang katotohanan po galing po mismo sa bibig po ni Kuya Bobby Silin. Nandito po kami sa yakap ng Aguila Media Center po dito po sa Quezon City po sa pamumuno po ng ating National President po na si Kuya Mark Lester Limpin. Maraming salamat po mga kuya, ate, bunso at lahat ng kaibigan at lahat ng miyembro ng Aguila saan mang panig ng mundo. Maraming salamat po. Kuya, maraming salamat po. Thank you. Sa malaking karangalan po. Thank you.